Magandang umaga, Joy Nostalge. Muli, ako po si Bats Perez mula sa Joy Nostalge Foundation at narito na naman po tayo sa isang episode ng Pasinaya ng Dangal series. Naririto po tayo ngayon sa Pasinaya Homes West Clubhouse para kilalanin ang ating makakapanayam at makakakwentuhan patungkol sa kwento ng kanyang success dito sa Pasinaya Homes West. Sir, good morning po. Bats po from Foundation. Okay lang po ba na makapanayam kayo, makakwentuhan ngayong umaga? Sige po, dito Sige po po. tayo sa loob ng office. Sige po, sir. Magandang umaga po sa ating lahat. Muli po, kasama ko po ngayon si Mr. Arvin. Yes. Siya po ang ating HOA President at narito po tayo ngayon sa office ng Pasinaya Homes West. Sir Arvin, nagbigay na po tayo ng oras para makapanayam kayo. Okay lang po ba na pasadahan natin yung ilang mga katanungan na amin po inihanda para po mas makilala namin kayo at yung istorya po ng inyong buhay dito sa Pasinaya Homes West. Una po naming katanungan para sa inyo ay paano po pala ninyo nalaman yung patungkol po dito sa socialized housing ng Pasinaya? Noong panahon na yon, naghahanap kami ng bahay dun sa syudad, East 5. Ngayon, nakita namin na dinidevelop pala to. So, nakakita kami ng isang ahente doon na kung pag-ibig para makapag-loan kami ng bahay. So, that time, ako ay security guard pa noon. So, kung nalaman na mababa lang yung bahay niya kasi wala naman siyang preservation fee o yung tinatawag. Kahit down payment, wala. So, nainggaan nyo kami. Tapos, dalawang palapag din siya. Tapos, mura lang siya. Doon ko nalaman, okay din naman pala. Bali sir, mga anong taon po ito? Nung na-discover nyo po ito? Na-discover namin yan ay 20... Pandemic. Oo, pandemic. Bago sumibot, yung pagdating ng panahon, kung sakali yung mga may mawawala at lahat naman ay nandun, di kahit pa paano, meron naman kaming bahay na may bibigay sa amin ng mga anak. Yun naman ang naging dahilan namin. Kaya din naghanap din kami ng bahay na magiging amin talaga. So, dito, nag-ano na lang din kami talaga for investment din. Bali sir, base dun sa nabanggit po ninyo, para po may maipamana kayo sa inyong mga anak in the future. So masasabi natin na pangarap po ninyo yun. Apart po dun sa mga nabanggit ninyo, ano po yung inyong parang personal na pangarap sa sarili? And at the same time, ano pa po yung may dadagdag ninyo na pangarap po ninyo para sa inyong pamilya? Simula naman nung nagkaanak ako, hindi na ako nangarap para sa sarili ko. Kasi ang pinangarap ko na lang ay yung para naman sa aking mga anak. Kasi hindi naman kami naghahangad na umangat pa. Kasi sa tulad ko, hindi naman ako nakatungtong ng college kahit isang araw. Puro TESDA, puro training course lang ang aking nakuha. Pero magkaganon man, ginamit ko naman yon para naman magkaroon kami sa buhay. Basta sa akin lang, sustainable lang yung pangailangan ng family ko. Goods na ako ron. Ito yung pinangarap. Basta ang goal nyo lang po lagi, magpursige. Pagtapos at makapagpursige pa. Bukod syempre sa sarili nyong pagpupursige, nakapagpundar na kayo ng sarili nyong unit dito sa Pasinaya. Paano po ito nakakatulong na makamit ninyo yung inyong mga pangarap? Yung pagkakaroon po ng isang bahay? Pagdating dito, syempre lahat dito babayaran mo talaga. Pati yung tubig na iinumin mo. Syempre. So doon, mas nagpursige pa ako kasi mas maraming bayarin mo, mas magpupursige ka pa sa buhay. So, yung natutunan ko doon sa aking trabaho, ginamit ko rin siya dito at ginawa kong business. Ngayon, nag-iisip pa rin ako ng iba pang pwedeng pagkakitaan kasi ang pinasok ko naman ngayon is yung construction naman. So, sa construction naman, kami naman yung contractor the part next year. Sana, ang blessing naman ng Lord, prayer din namin naman ng mag-asawa, doon namin pamilya. Matupad na yung permit na inaantay namin para mag-sustain siya. Then makapag-construct kami outside naman. Pero pinaka-target talaga namin is makuha namin yung mga national at local housing. Lalo na yung mga projects sa mga local government. Ganong kalawak na unang mga opportunities na tinatarget ninyo. Tinatarget ko. At nagsimula po yung pagkakaroon ninyo ng ideya na yan nung nag-start po kayo dito sa Pasinaya. Kasi hindi ko rin malaman kung paano pumasok yung mga ideas na yun. Kasi nung time na yon, ang dami ko nakikitang mga tao dito na magagaling silang mga negosyante. Mga taga dito? Oo, mga taga rito. Kasi halos lahat ng lumipat dito, paglipat nila, nung naikot ko sila, ang ganda ng mga negosyong naiisip nila. Tuwan sa akin, kinukuha ko yung mga ideas nila. Sabi kasi nila, pag nainggit ka sa isang tao, huwag mo yung para anuhan mo yung negosyo niya, hindi.
Bagkus tingnan mo paano siya kumikita doon, then magtayo ka rin ng sayo. Kumbaga, palawakin mo naman yung sayo, tapos gawin mo naman siyang inspirasyon. So sa lahat ng nakita ko dito sa aming lugar, talagang ginawa kong inspirasyon yung mga nakita ko rin na business na nagtayo dito. Kaya mas lalo ako nag-isip ng idea kung paano naman ako magkakaroon nito. Ayos yung diskarte nyo, sir. Pumasok kayo sa isang bagay para matuto. At the same time, kinukuha ninyo yung kung tawagin natin ay best practices mula sa iba. Then ina-apply ninyo sa sarili ninyo. Aba, ayos yun, sir. Yung mga negosyo nila, katulad niyang bendo machine, nagsimula ako sa isang piraso. Then inilam ko, inaral ko paano siya nire-repair, paano siya ina-assemble. Business ko na siya ngayon. Nakakapagbenta na ako ng bendo, nakakapag-repair ako para makagain ng income. So, ganun din. Hindi naman ako IT, pero may computer shop ako. So, inaaral ko rin siya kung paano siya ma-repair, paano siya magpalit, paano siya mag-install, mag-reformat, na anything inaaral ko. Then ngayon, napapakinabangan ko. Grabe naman yun, sir. So, bale, imbis na kayo yung nagbabayad para sa labor, kayo na yung binabayaran. At alam na po yun ng nakararami dito na marunong kayo sa ganito. Parang all-in-one, as long as kaya ninyong bigyan ng oras, tinatry talaga ninyo. Kasi extra income din. So, matindi talaga yung pagsusumikap ninyo nung makarating kayo dito. Yan na lang siguro, sir, yung masasabi natin na naging tulak ninyo para sikap pa. Yes. Kasi syempre, yun nga, yung gastos ninyo ay isa inyo na. Kung ano lang yung sapat, mas naaangatan nyo ba? Ano po yung nagustuhan ninyo dito po sa pagiging parte ng isang komunidad sa Pasinaya West? Simula nung tumira kami dito, nakita namin ang ganda. Kasi maraming tao. Talagang yung village mo, napakaluwang niya. Kaya nung time na yon, masaya rito. Kasi maraming tao. Naging parte ako kung paano naman nagkaroon ng kung ano man na meron ng Pasinaya West. Katulad niyan, kasi tayo ay private subdivision. So, hindi tayo masyadong pansin ng mga local government kasi private tayo eh. Like ng mga NHA. Sa blessing naman ng Lord at sa kabutihan naman ng nakaupong mayor dito sa atin sa Naik ay napagbigyan naman na magkaroon ng public school ang mga daycare dito. At ngayon, sa tulong din ng JNF, nagbigay din sila ng ilang mga kagamitan na napapakinabangan ng daycare. Ganon din ng centers na nagsusustain lang sa mga gamot, nagsusustain ng pangangailangan ng mga estudyante sa daycare. So, yung part na yun, doon ako natuwa o kami mga officer ay natuwa sa pagkakataon yun kasi napagaganda namin ang aming lugar. At nakakatuwang isipin na naging evolve ang Pasinaya West doon sa mga ideas, hindi lang ng mga officer, ganun din sa mga tao na nakapalibot sa amin. Siyempre, nandun na yung challenge ng pagiging isang president o maging parte ng, alam yun, mga kinauukulan dito sa Pasinaya West. Hindi nyo pa rin may kukumpara yung sense of fulfillment o yung happiness, knowing na kayo po ay isang instrumento doon sa mga naging magagandang success and pagbabago dito sa Pasinaya West. Paano nyo po ba man-describe yung pakiramdam na may na-achieve tayong malaki? Pagka nakikita ko naman yung mga nangyari na involvement dito sa lugar namin, napapangiti na lang ako pag tinitingnan ko siya. Hindi ko naman yan ginawa para sa inyo lang eh. Hindi ko naman yan ginawa para lang mapansin nyo ako. Hindi. Ginawa ko yan kasi alam ko, habang buhay na akong titira dito, pwede mo yung mga magiging apo ko, kung bata pa naman mga anak ko papasok ko dyan. Masasabi ko na isa ako sa naging instrumento, kaya nakikinabang yung sumunod sa akin na lahi. Yung future na agad ang iniisip. Oo, yun na agad ang naisip ko. Napaka-ganda ng mindset mo, sir. Ano yung pinagpapasalamat ninyo? Pwedeng personal, pwedeng nangyari sa inyo as a family? Tingin ko, yung hindi kami nagkakasakit, bukod doon, ang may pagpapasalamat namin, wala kaming utang maliban sa feeling namin at saka maliban doon sa bahay. So, yun, pinagpapasalamat ko yun na nasusustain yung pangailangan namin sa pamilya. Pagkain, hindi kami nagugutom. Yung pag-aaral ng mga anak ko, stable siya. Kaya wala na ako may pagpapasalamat maliban sa mga bagay na yun. Kasi kung ano man yung dumadating sa amin, yun yung bonus na lang siguro ng Diyos para sa amin. Kasi naniniwala kasi kami mag-asawa na ang blessing na dumadating sa iyo ay biyaya ng Diyos. At ang biyaya mo yun dumadating sa iyo, depende sa kung paano ka naging mabuti sa tao. Kaya pinagpapasalamat namin na payapa kami mag-isip. Ano po yung pinaka-pinagmumulan po ninyo ng pag-asa para may pagpatuloy yung ganang klase ng mindset, tigit sa lahat, mas mangarap pa po para sa inyong pamilya? Ang nakakapagbigay kasi sa akin ng
ganyang klase ng mga idea para pumagsikap. Pag tinitingnan ko ang aking anak, nagiging mindset ko, kaya ako mas nagsisikap. Ayokong darating ang araw ng anak ko pahiram-hiram din sa ibang tao na kung minsan napagsasalitaan pa ng hindi ba kayo may bili? Yung parang May masasabi pa may yun. masasabi pa ibang tao. So sa napagdaanan mo, tapos pag tinitingnan ko ang aking mga anak, ganun din ang aking asawa. Mas nagsisikap ako kasi mas gusto ko na mas may bigay pa na mas maganda para sa kanila. Parang pangako niya yun sa sarili Yun yung niya. pangako ko sa sarili ko. Ibibigay niyo yung best para sa kanila, araw-araw. Araw-araw. Punta naman tayo sa pagiging aktibong miyembro ninyo dito sa ating community. Maaari niyo po ba, sir, na ibahagi sa amin yung inyo pong mga naging karanasan patungkol sa Joy Nostalgia Foundation? Ano po yung mga masasabi ninyo ng mga naging involvement po ninyo, mga naging activities na dinaluhan ninyo, at alin po doon yung mga bagay na tumatak at masasabi ninyo na nai-apply nyo sa araw-araw at naibabahagi nyo rin po sa ibang tao? Sa Joy Nostalgia Foundation, marami kasi silang activity. Katulad niyang pakikitungo sa tao, pag-orient sa family, yung pakikipag-ugnayan sa kabataan. Lahat ng aktibidades na ginawa ni Foundation, maganda. Sa totoo lang din naman, ang mga organizations tulad ng Joy Nostalgia Foundation ay isa sa mga nagiging strength ng community. Since nabanggit ninyo yung pagiging open ng community sa mga activities, mga programs na inyo-offer at itinuturo ng foundation. Mula po bilang nire-representa po ninyo yung community, kumusta naman po yung naging pagtanggap nila dito sa mga activities na ito? Ano po yung mga significant na mga pagbabago na napansin po ninyo sa iba't ibang sektor ng ating community? Say for example, sa ating pong mga kabataan, sa ating pong mga nakatatanda, mga nanay, at yung iba't iba pa pong mga grupo dito sa loob ng Pasinaya Homes. Sa ngayon, ang napansin namin, unlike before, nung hindi pa siya talaga ganun kalawak, kasi ang ginawa na ngayon kasi ni Foundation, hindi na sila nagseset ng lugar. Halimbawa, sa clubhouse, para pumuntahan tao, nagkaroon kami ng pag-uusap ni Foundation na kami na o sila na ang pumupunta mismo sa bahay kung doon sa street ng community. At doon mas na-orient nila yung family. Kaya ngayon, mas okay na siya. Ang tao dito ngayon, nakikinig na. Nabanggit nyo kanina, sir, na aktibo kayo sa church. Tama po ba? And clearly, mukhang ining-involve nyo naman po talaga yung buong pamilya ninyo sa pagdalo po sa church. Bakit po mahalaga sa inyo yung pananalig sa Diyos? Kasi, kung ikaw ay isang tao walang Diyos sa buhay mo, hindi ko alam kung ano iniisip mo. Ako naniniwala ako ang tao walang takot sa Diyos, walang konsensya. Hindi ka rin mag-iisip ng care sa iba. Kasi ang Diyos ay pag-ibig. Diba? Totoo naman. Totoo, Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung wala kang Diyos sa buhay mo, wala kang pag-ibig. So, kaya ang gusto ko, matutunan din ng mga anak ko na ito ang Diyos. Matuto kayo magmahal. Matuto kayo makibagay. Matuto kayo magrespeto sa iba. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kasi ang taong may pagmamahal, mayroong malawak na pag-iisip o pang-unawa para sa iba. Bilang isang pamilya, paano po pinatatatag ng inyong pananalig ng Diyos? Yun. Sa Diyos? Kumbaga, lagi namin ini-involve ng Diyos sa buhay namin kasi para mas mapalawak pa namin yung aming pakikipag-ugnayan sa tao. Naniniwala kami na ang personal na pakikipag-ugnayan sa Diyos ay ang kaligtasan. Kaya kapag kami nakikipag-ugnayan sa Diyos, mas nakakapag-isip kami ng mas malawak, mas maganda para sa aming pamilya. Magandang nagiging resulta sa aming pamilya ng aming pong paniniwala sa Diyos. Dahil nga sabi ko sa inyo, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, kaya pinapalawak namin ang pagmamahal sa aming pamilya. Okay, sir, maraming salamat po. Before po tayo magtapos sa isa na namang Pasinayan ng Dangal series, ay meron pong mensahe para sa atin, si Sir Arvin. Kami ay nagpapasalamat sa inyo at sa patuloy na pakikipag-communicate nyo sa aming community. Napakalaking bagay po ang ginagawa ninyo para po sa amin. At dito po nagtatapos ang isa na namang episode ng Pasinayan ng Dangal series, kung saan kinwento sa atin ni Sir Arvin ang kanyang kwento ng pagsusumikap at pagpupursige upang makamit ang pangarap ng kanyang pamilya at matupad ang kanyang mga adhikain para sa komunidad. Pinapaalala rin sa atin ni Sir Arvin na ang mga pagsubok at challenges natin sa buhay ay hindi dapat natin lagyan ng pangamba
lalo na kung tayo ay naniniwala sa Panginoon. Muli, Bats Perez po from Joy Nostalgia Foundation. Kita-kits po tayo sa susunod na episode ng Pasinayan ng Dangal series. Mabuhay po tayong lahat.